Welcome back sa aking channel. Ako nga si Lynn, ang tindera ng Laguna. Kumusta kayo mga kasari? So for today's video is Monday na. Hindi ako nakagawa ng mga video nito mga huling araw. 3 araw kasi busy ang inyong lingkod. Kumusta kayo mga kasari? So ngayon po ay marami pong mga ganap sa weekend ang inyong tindera. May mga gawain kami sa church. So tayo ay nakaampag. Marami pong mga ginagawa, pero ganun pa man, salamat sa Lord sa lakas at habag niya, ganun pa rin tayo ng lakas. So kagaya nyo, ang panahon ay may bagyo, ang mga bagyo ay nasa si bagyong Ramil, so nawa okay po ang lahat sa alright. Salamat sa Lord dahil sa tayo ay cover with His blood, with His precious blood, kaya thank you Lord sa lakas at protection sa bawat isa. So and guys, bumili po ako. Ang anak ko pala suntusan ko lang bumili ng mantika. Wala na akong mantika. Kahapon may naghanap ng mantika. Ngayon, ang mantika dito sa amin ay hindi pa rin bumaba. Ito, ang kuha ko nito 28. Bentahan ko 34 para meron naman tayong tubo. So, hindi mo na ako bumili ng mantikang malinaw. Arang mahal. Bumili yung anak ko ng malinaw. 50 na ang isang ganito. Yung malinaw. So, magkano ang bentahan natin? 55, 56. So, bumili din naman yung mga customer ko. Napakamahal. So, sa mga nangyayari po sa ating bansa, talaga apektado po lahat. Halimbawa, wala tayong dindol naman. Pero yung mga bilihin tumaas. Dahil nga sa mga nangyayari guys, nawa po makiisa tayo sa panalangin, hindi tayo yung tagamasid lang na nakikita natin yung paligid pero wala tayong ginagawa. Ano pa gagawin natin kung wala tayong maitulong financially? So sa spiritually tayo tumulong, manalangin kung anong mga nakikita natin sa paligid. Pag-pray natin yung ating bansa, ihingi natin ng tawad kasi yun po yun yung mga muno sa atin, nawa po ay yun, sabi nga po sa 2 Chronicles 7:14, di ba? Po yung kung tayo magpakumbaba, manalangin, hahanapin ang Panginoong Diyos, tatalikuran ang kasamaan, tayo'y didinggin at patatawarin ang ating mga kasalanan, didinggin ang ating panalangin mula sa langit. Kaya yun po guys, makiisa. Kasi sabi nga po doon ni Abraham, kahit 10 na lang po ang matuwid, hindi niya gugunawin ang mundo. Hindi niya gugunawin ang Sodoma at Gomora. Ang kasamaang palad, wala pong matuwid kahit isa. Pero pinapatakas si Lot dahil si Lot ay pamangkin po ni Abraham. So, ganun po. Kung naririnig po natin mga kwento sa Biblia, talagang kailangan po talaga nating lumapit sa Lord, magpakumbaba, humingi ng tawad, para po sa bansang Pilipinas. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa aking mga video. Thank you so much sa all my viewers and subscribers. Yung iba ngayon, pag sinishare mo ng Word of God, ayaw nila. Pero yun po yung, kasi, naging bukas po yung ating spiritual ears and spiritual na puso. Ano ba yun? Spiritual natin. Basta spiritual ears and eyes. Tsaka bubuksan po yung ating puso na tayo makakita ng liwanag. So, ayan mga kasari. So, ngayon, ayan. So, for today's video, yun po maraming salamat po sa mga nag-comment. Ayan po sa aking mga video. Maraming salamat po. Nawa po hindi kayo magsawang manood. Ano mo guys, ito sa aking tindahan. Meron akong share sa inyo. Regarding naman about sa sari-sari. Dito sa aming street, mga kasari. Pasensya na mga kasari. Maingay, tika lang. Pasensya na mga kasari, tayo nagputol, Yaw-yawan lang tayo for today's video. So, dito sa aming tindahan ay minsan na ano naman ako guys, kasi meron na naman pong bagong nagtinda dito sa aming street. Bago lang din siya. So, hindi ko alam kung kailan po sila dito. Baka matagal na siyang nagtindahan, tapos bumalik. At tapos, kaya pala naramdaman ko yung tindahan namin na
minsan talagang walang gaanong nabili, no? Tapos sa aking tindahan pa ay wala nang gaanong mga paninda. Ayan, mga kasari. So, ayun yung aking mata dito gawa ng sa eyeglass. So, walang gaanong ng benta. So, napansin ko pala, meron na palang maraming tindahan dito, mga maliliit-liit lang, mga kasari. Dito, tapos nag-ikot kami ni Scott doon, dyan sa mga street na yan, kasi hindi kami nag-iikot. May mga maliliit din palang tindahan, bukod doon sa dati namin nalalaman na may tindahan. Kaya ang hirap din pala kahit sa dulo pa kami, tapos marami din palang mga tindahan dito. Kaya yun po yung naging struggle ko dito sa aking tindahan, na minsan ang benta ko ay 100 plus na lang, tapos minsan 200, minsan hindi ako makapag 500 talaga. Sa isang linggo, mga 2 beses na ako makapag 500, minsan wala pa, mga kasari. So naisip ko mag-stop na lang ba o ano ba, pero sige lang, ay meron pa naman akong so alam mo yun, yung ganun, pero kaya pa man, tuloy pa rin ang buhay bilang pagtitinda. So naisip ko, yung anak ko pinapabili namin biskat kung magkano yung mga chichirya nila, mura sa kanila, no? Pinamurahan. Pero naisip ko, hindi ko pwedeng baguhin yung aking mga paninda dahil lang sa mga meron pong mga bagong tindahan o marami na po ang tindahan. Nasa mga customer pa rin yun kung saan sila bibili. So ayun lang ang ko, decision. So binabaan ko lang yung cook, kung kasal ay cook na 8 ounce na dati kong 12, ginawa kong 11 kahit na tumaas na siya kasi meron pa naman po ang tutubuin, mga kasari. Yun po yung panghagpot ko. Tapos kung ano lang po yung mabili ko, kung ano lang kasya ng aking mga paninda, yun lang po ang mga binibili ko. Dati pinaisip ko kung paano ko siya gagawin, ngayon hindi na. Naisip ko ay ganito, bili na lang ako. Kung makabili ako, makabili. Pag hindi, wala. Pag pumunta yung customer, walang ganito, okay lang. Dati talagang nalulungkot pa ako kasi benta na po sana yun. Pero hindi na natin pag-stressin yung mga bagay na yun. Lalo pa sa nangyayari sa mundong to, hindi natin madadala yan kung saan. So kung anong meron yan, pasalamat tayo na tayo ay nakakaraos araw-araw, ayos yung ating sitwasyon, hindi kaya po ng iba na kagaya sa nangyari sa mga tao sa Cebu, nung apektado talaga sa lindol, hanggang ngayon, nagyayanig pa rin, nagkakaroon pa ng aftershock, kasi hindi na maramang kaya lang sila makabalik sa normal. So kaya tayo ngayon, pasalamatan na lang natin kung anong meron. Talagang, alam mo yun, yung ipagpasalamat pa rin talaga sa Lord. Napakabuti pa rin pala ang Lord. May mga bagay tayong gusto, pero hindi naman binibigay pa ng Lord, kasi hindi pa siguro tayo karapat-dapat sa ngayon. So dadating din po yun. Kaya mag-antay lang tayo sa grasya ng Panginoon. So yun, ganoon na lang po ang ginagawa ko, kasi marami pong mga nagsabi na ang tumal po sa mga grupo ng sari-sari store. Ayun, kasali po ako doon sa mga ilang grupo. Alam mo, mga kompleto, ang dami nilang paninda, tapos nagsasabi sila na ito lang yung benta nila, na umaabot nga ng libo-libo. Alam mo yun, dapat talaga magpasalamat pa rin talaga tayo. Tapos yung mga, hindi lang po yun sa mga material na bagay. Yung halimbawa, yung pagising natin sa umaga, binigyan tayo ng lakas para tayo ay makapagtinda, makapagtrabaho sa araw-araw, makagampan ng ating mga paulit-ulit na ginagawa. Nakaka-blessing po yun. Pagkaya sa mga nangyari ang iba, di ba? Hindi na po makalakad, nasa higaan lang, kaya nakaka-thankful po tayo. Dapat nakikita po natin yun. Kaya lagi natin pasalamatan. Yung iba, alam mo yung pinagmayabang pa na ganito, hindi po tayo dapat ganun. Be humble na lang tayo kung ano meron tayo, no? So, yun na nga. Sabi ni Scott, dapat ganito. Maraming chichirya niya. Mura yung chichirya niya kasi 7 lang. Tapos akin 9. Yung mga chichirya, mga pero ako, 9 pa rin yung aking chichirya. Hindi ko siya baguhin dahil may mga tindahan na bago. Kung panghagot sila ng ibang mga customer, okay lang sa akin na yun. So kung may benta, okay sa red. Dahil glory to God, hindi naman tayo pinabayaan. Ganyan si Iska, siya po na-provide sa amin. So bakit ko pa pala isipin yun, So kung bigyan ako ng Lord ng maraming biyaya, hindi mag-share tayo sa iba. Kaya, ganon. So ayan, kaya nag-vlog po ako, nakatulong man lang. Once a year, makasahod sa kung ano-ano mga ipinipost natin. So, yan po ang mayroong bagong mga tindahan dito. Hindi lang maliliit lang din siya, katulad din sa akin yung nasa gate lang din. So, ayan. Yun lang mga kasali. Kaya, yung update sa amin, kung lang, kaya hindi mapuno yung mga paninda ko dyan. Hayaan ko na lang. Kung anong kulang, pag pumunta yung gusto, bumibili silang 10 na Ariel, tapos wala akong Ariel, hindi,
napaisip sila, ay sige, surf na lang kasi yan na lang yung available mo. Tapos shampoo, wala akong ganito. Tapos yan na lang available mo, ay di yun na lang binibili nila. So ano mo yun, kasi yun, napakabuti talaga ang Lord, no? Kahit ano. Pag umalis sila, di wala tayong magagawa, di ba? So, yun lang. So, mga kapawasari ko, ang dami po kasi sila, dami kong napanood na mga post nila dahil matumal, ganitong oras na daw, ito pa lang yung benta nila, pero nakarami na sila, samantalang ako, alas 11 na ngayon, or mag-alas 12, isa pa lang yung naging benta ko, isang kape. 15 pesos pa lang yung benta ko. Pero salamat pa rin sa Lord dahil may 15 pesos na ako. So, kung ano mang kalooban ng Lord na magpigil ako ng kanina, sige na, wala ko akong magawa eh. Ganun na lang po mga kasari. Kaya minsan pag dati po alala ako, hindi ako makapost ng video sa araw-araw kasi yun po yung kailangan. Kaso hindi na eh. Kailan ako makapag-post, yun na lang po. Ang mahalaga ay nakapag-post tayo, kung ano mang meron, be thankful and grateful na lang po. So yan lang. So kaya pala tumumal, napansin ko na talagang tsaka siguro din po sa hirap rin ng buhay ngayon, mahal ang bilihin, yung mga tao nagtitipid na lang din, hindi na lang basta-basta bili. So ayan lang. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa mga nanonood sa aking video last time. Thank you so much po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Ingat tayo and be prayerful, no? Tayo manalangin. Ipanalangin din natin yung kapwa natin, yung bansa natin Pilipinas. So ayan, thank you sa inyo. Nawa po ay nasa anumang mga pangailangan nyo din ay i-provide din ng Lord. Hallelujah, no? Sa lahat na mga kailangan nyo, si Lord po ang nakakalaman. Nawa po, pagpalain din tayong lahat. No? Thank you, Lord. At salamat sa inyong mga panonood. Salamat. And see you in my next vlog. God bless po everyone.